So welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Decided. For today's video guys, sa mga nagkaroon ng policy violation or page restrictions or profile has some issue, well, ito yung reply sa atin ni Facebook nung nag-appeal tayo. And huwag kayong mag-worry kaagad kung nakareceive kayo ng mga ganitong notification kay Facebook dahil alam niyo naman, mostly ang nagre-review na ngayon kay Facebook ay AI. So, nag-appeal tayo recently sa ating profile na nagkaroon ng profile has some issue or restricted. So, sabi dito, thank you for getting back us. We appreciate the reply. Upon checking your screenshot, so nagpasa tayo ng screenshot, we would like to inform you that your Facebook profile, Facebook automated system has flagged your account for violation in partner monetization policy. Also, we confirm that your page or profile doesn't have restriction or being suspended. The reason you are getting this error could be temporary block. These blocks are usually temporary and may get removed automatically. So, yan guys yung patunay na response sa atin ni Meta Support. And kung makikita natin guys dito sa ating Facebook, no, yan pa rin yung status ng ating profile. Ayan. Profile has some issue, pero kung makikita nyo naman dito, no restrictions, your account looks good. Check in on other things you message. So, yeah, malinaw guys na minsan talaga nagkakaroon ng error sa pagre-review dahil nga po artificial intelligence na yung nag-check ng mga account natin. So, recently, ang daming nagkaroon ng violation, especially yung mga fellow creators natin, pati na rin yung mga sikat na celebrity creators dito sa Facebook. So, Facebook monetization flag, here's how to get your monetization back in 2026. So, kailangan nyo lang guys mag-submit ng specific video at yung profile link nyo dito sa link na ilalagay ko dyan sa may description or dyan sa may comment section. So, kayo na po yung mag-submit. Ang gagawin nyo lang, ikakopy nyo lang yung profile link or page link nyo and then yung video na affected. Okay? So, bakit daw sobrang daming Facebook creators naka-receive ng warning katulad ng pinakita natin kanina? Sabi dito, recently many Facebook creators have noticed that their monetization has suddenly disappeared, been plugged, or become temporary unavailable, even though their pages has no community standard violation, no restrictions, no suspension. So, meron tayong mga nakita na creators na original content yung palagi nilang ina-upload and nagkaroon pa rin sila ng restriction. Pero, again, dun sa reply, kung magbabase tayo doon, is temporary blocking lang yon. Pwedeng bumalik yung monetization at maging recommendable ulit yung page or profile. In some cases, Meta Support confirms that, eto, number 1, Facebook page is not restricted or suspended. So, makikita natin dito sa reply ni Facebook sa Meta Creators or sa support. Pangalawa, the account was automatically flagged by Facebook monetization system. So, yon. Automatic, pina-plug. Dahil alam niyo naman, sobrang dami na din na AI-generated content. And isa yon. Pangalawa, dahil sobrang dami na din mga issue dito sa Pilipinas, especially sa politics or civic issue, kapag po nakapag-share tayo ng mga ganyang sensitive topic or issues dito sa ating profile or pages, posibleng magkaroon din tayo ng ganitong issue or restriction. So, be very careful kung ano yung isi-share nyo na baka makapag-trigger sa AI na ma-detect yung inyong profile or page na against sa kanilang partner or content monetization policy. Pangatlo, the restriction may be temporary. So, malinaw po yan, temporary lang yan as long na base doon sa ina-upload nyo or sa mismong profile or page nyo, wala naman kayong in-upload na mga video or post na against sa policy and community guidelines and can be removed automatically after further system review. So, malinaw po yan. So, this
has left many creators confused because they continue posting original content while waiting for their monetization to return. So, maghintay lang kayo. Ang gawin nyo lang, mag-upload pa rin kayo ng quality, original, and authentic videos. So, in this video, i-explain natin bakit nangyari ito. Pangalawa, why the warning really means. Pangatlo, how to increase your chances of restoring monetization. Pang-apat, common mistake ng mga creators kaya nagkakaroon ng ganitong notification. And last, the best practices to avoid future monetization issue. Okay, so ito yung 5 best solution to bring back your Facebook monetization. So number 1 solution, palagi po nating i-check yung monetization status every day. Palagi po tayong magbabase dyan sa inyong professional dashboard. I-check nyo palagi yung inyong page status. Sobrang dali lang naman i-check nyan. Punta lang kayo dun sa may tatlong tuldok dyan sa may Facebook application nyo. Kung nakalagin na kayo sa Facebook din, i-check nyo doon yung page status or yung profile status. Katulad po nito. Ayan. Ayan. Makikita nyo dyan. Wala yung kulay yellow, dapat kulay green lang yan kung healthy yung inyong page or yung profile. Okay? So number 2, solution, pwede ninyong i-consider is continue posting original content. So, wag tayong hihinto sa pag-upload ng videos, mag-publish pa rin tayo ng high quality ng content consistent. So, dapat wag tayong panghinaan ng loob, baka mag-stop na kayo or ma-demotivate na kayo mag-upload. So, ituloy nyo lang. Okay, wag kayong mawalan ng pag-asa para maiwasan natin, 'di ba, na lalong bumaba yung tawag dito, score ng ating page. Alam niyo naman may update, 'di ba, na mo-monitor ni Facebook kung consistent tayo sa pag-upload, kung ilan na-upload natin sa isang araw. So, diyan po nakabase si Facebook. So, patunay naman at tunay naman yung ginagawa ni Facebook na nire-reward niya yung mga masisipag at consistent creator. Avoid din natin yung mga recycled, copied, or heavily edited content from other creators as this may affect monetization eligibility. So, malinaw guys, original and quality talaga dapat yung ating focus. Okay? Pangatlo, follow all Meta monetization policies. Ayan. Review Facebook monetization or content and partner monetization, especially in community guidelines. Yung isa po sa pinakamabigat na parusa dito kay Facebook kapag nilabag natin is yung community guidelines, especially yung mga civic issue, yung mga politics, yung mga fake news, at marami pang iba. Okay? So, kayo na po yung mag-research niyan kung ano yung mga bawal i-upload, ano yung mga bawal na topic na i-upload nyo dyan sa inyong account. Okay? Ensure your videos comply with copyright. Dapat original and authentic. And yun, community guidelines free. Okay? So, number 4, appeal if you believe the flag is incorrect. So, pwede naman tayo mag-appeal katulad po ng ginawa natin kanina. If you believe your account was flagged in error, submit a respectful appeal with supporting information and screenshot. So, kailangan nyong i-documents anong araw kayo naka-receive ng notification, ano yung video, i-copy nyo yung link ng video, and magkaroon kayo ng clear explanation or explain why you believe your content complies with Meta policy. Okay? So, don't worry, nag-ready na po tayo ng tawag dito, appeal form at i-edit nyo na lang doon yung pangalan, pati yung page link nyo, and isasubmit nyo na lang po yan kay support. At kung yung specific video lang naman, yung nagkaroon ng violation, pwede nyo i-appeal dito sa contact form. So, ito yung contact form na ilalagay ko dyan sa may ibaba o dyan sa may comment section. So, ito po yung monetization policy appeal. So, meron ditong dalawa. May partner and content monetization policy. So, kung yung content, yung specific video, ang sa tingin nyo nagkaroon ng problema, i-copy nyo po yung inyong page or profile URL. Ipipaste nyo po dito.
and then yung specific video URL, long form video or reels, dito nyo po ilalagay. And then, click send para ma-review po yan ni support. Okay? So, kung ano naman yung mismong link naman para po makapag-send kayo ng appeal form, ilalagay ko na din dyan sa may description sa may ibaba o dyan sa may comment section. Para po makapag-send kayo at ma-explain nyo na clear kung ano nga ba yung na-receive nyo na notification at in-explain nyo doon kung paano ba ang magagawa ng support para bumalik yung inyong account. So, niready ko na din yung form na yan dyan sa may ibaba. So, ika-copy paste nyo na lang dyan sa link na ilalagay ko din sa may ibaba. So, panlima, yun. Be patient and while Meta reviews your account. So, maghintay lang po tayo. Hindi naman automatically kapag nakapagpasa tayo ng appeal o nakapag-send tayo ng report, a problem is babalik na kagad. Usually, it takes 3 to 1 week 3 days to 1 week or yung iba talaga kapag severe violation, tumatagal siya ng 1 month to 3 months. Okay? So, some monetization restriction are temporary and may be lifted automatically after internal review. Avoid repeatedly changing account setting or submitting multiple duplicated appeals unless instructed by Meta. And siguro ito na din yung bonus tips ko sa inyo. Kung kayo po ay merong budget, I highly suggest mag-Meta Verified po kayo, yung Meta Verified Blue Check, para po meron kayong dedicated support team na re-replyan kayo instant. Kung gusto niyo ng instant na reply or guide or assistant, kailangan niyo po talaga mag-subscribe doon sa kanilang monthly Meta Verified subscription. So, ano naman yung benefit nun? Actually, sa akin is na minimize yung palagian kong suspension ng profile. Okay? Kasi nga, tinitake down ni Facebook yung mga videos na kinuha sa atin at in-upload sa kanilang pages. So, marami po kasing ganyan eh. Meron features yung Meta Verified Support na tinitake down niya yung mga duplicated pages na similar sa profile or page nyo. Tinitake down din nila yung mga videos na kayo yung original. Okay? So, yan. At syempre, meron kayong dedicated assistant doon sa mismong messenger. Okay? So, ito naman yung 5 important reminder na bonus ko na din dahil umabot ka dito sa video na to. At kung bago ka pa lang, please consider subscribing at i-like mo na tong video natin para everyday back to normal ulit tayo. Mag-upload pa rin po tayo palagian ng mga support dito sa inyong Facebook problem. So, kung nagustuhan nyo to, please do subscribing and pa-like and pa-share and comment naman kayo dyan para po mag-engage po tayo at tumaas ulit yung reach natin dito sa YT. Okay, so 5 important reminders for all Facebook creators. Number 1, again, never re-upload other people's video. Dahil kung hindi pa kayo pamilyar, para na din po YouTube si Facebook. Kasi nga, nadedetect na niya yung mga duplicated video. So, sample ako yung unang-unang nag-upload ng video na yun, tapos kinuha at nire-upload nila sa pages nila. Magno-notify po yun sa page nyo na copy yung segment or yung duration doon, specific duration ng video. So, wag na wag niyo po yung gagawin. At advantage po nung mismong original creator na nag-upload nun na pwedeng automatically i-take down ka agad or i-delete ka agad yun. I-request nyo na lang kay Facebook. So, parang sa YT din. Kapag nakita na detect ni YT na may similar uploaded video na yan, ipapadala yan dun sa owner or creators. Tapos, meron dong option para i-delete yung video na yon or i-take down instantly. So, ganun kaganda yung features ngayon ni Facebook. Pangalawa, avoid copyrighted music, movies, or TV clips. Okay? Yan. Tawag dito, mahigpit si Facebook sa mga copyrighted music. Kaya po, 'di ba, dun sa kanilang music library, meron diyang option na royalty-free music. Yun po yung pwede nyo gawing background music or music clips
diyan sa inyong mga reels or video. Huwag po kayong gumamit ng mga sikat na kanta dahil po subject po yan sa copyright at pagkakaroon kayo ng violation diyan. Pati na rin yung mga movies, pati na rin yung TV clips or even yung mga brand na sikat at nakikita diyan sa inyong video, nade-detect na din po yan ng AI. Okay? So, number 3, don't panic if your page isn't restricted. So, huwag kayong mag-panic, huwag kayong mag-worry kaagad. Sometimes, sabi nga, the issue is related to an automated review rather than permanent penalty. So, ang gawin nyo lang is monitor official updates in your account. So, yun lang, yung magagawa natin for now. Kasi nga, hindi lang naman tayo yung unang naka-experience niyan at nagkaroon ng ganyang klaseng violation or restriction. So, kung sa tingin niyo naman 100% naman sure kayo na wala kayong nilabag, so, stay, calm and don't panic, 'di ba? So, pang-apat, don't spam, ayan. Don't spam appeals or create multiple accounts. Huwag kayong gagawa guys ng bago na page or profile. Yan din po yung nagiging cause kung bakit matagal yung evaluation or yung restoration ng inyong page or profile. Ayaw po ni Facebook na merong multiple profiles, ayaw din ni Facebook na merong similar profile or pages. Kaya yung iba tinitake down, kaya yung iba na di-disabled dahil meron silang mga multiple profile account na same email at same details yung gamit doon sa previous na gamit nila. So, mahigpit po si Facebook dyan sa duplicated profile account. So, submitting repeated appeals or attempting bypass enforcement can duplicate the review process. So, be very careful muna, wag muna tayong mag-spam, no? Wag nating kulitin masyado yung support. Pero kung naka-meta verified naman kayo, meron po yang follow-up na review nung mismong dedicated chat support. Okay? And number 5 and last, build long-term authentic content. Ayan. So again, mas mabilis po na bumalik yung pages natin sa healthy status or recommendable status kung ang ating mga content ay authentic, original, and syempre, sariling gawa, di ba? The most reliable way to maintain monetization is by consistently creating original, valuable, and policy-compliant content that serves your audience. Okay? So, malino po yan at sana nakatulong po itong video na to para at least malinawan po kayo. At kung mga nagwo-worry na hindi na bumalik, may pag-asa pa po, mag-submit kayo ng appeal at ilalagay ko po yung appeal form natin and yung link dyan sa may description. I-check nyo para makapag-submit na po kayo. And guys, again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do subscribing and palike po itong video natin. And i-follow nyo na din po yung ating Blue App account dyan sa may description. And magkita-kita po ulit tayo sa next video. Bye-bye.